Bago tayo magpatuloy ay hinihiling ko muna sa'yo na ilike ang video na ito bilang pagsuporta, at kung gusto mo naman na magbigay ng mas matinding suporta sa ating channel ay i-click mo lang ang super thanks dyan sa ibaba. Maraming salamat mga Emperor! Sa nakaraang episode ay natapos tayo kung saan sobrang hindi makapaniwala ang mga hangal na disciple ng Star Sword Sect sa kanilang nasaksihan dahil ang kanilang sect leader ay isang Tao Realm expert. Ngunit sa kabila ng mataas na level nito ay walang kahirap-hirap lamang siyang pinatay ni Jiang Chen. Habang ang isang matanda naman na nasa kanilang likuran ay nagkaroon ng matinding reaksyon nang masaksihan niya ang nangyaring kaganapan. At ito pala ay ang bagong chairman ng Allied Clans na nagngangalang Li Yunshan. At doon ay napapamura na lang ito sa kanyang isipan dahil kailanman ay hindi niya inasahan na ganun lamang kadali na matatalo ni Jiang Chen ang sect leader ng Star Sword Sect. Kaya naman dahil doon ay napapasabi na lang siya na hindi niya dapat hayaan ang ating bida na makaalis pa sa lugar na ito. At doon nga ay naisip ni Li Yunshan na kailangan niya agad na maghanap ng paraan upang puwersahin na mapapayag si Jiang Chen na makipaglaban din sa kanya ng deathmatch upang siya na mismo ang pumaslang dito. At hindi nga rin nagtagal ay napagpasyahan na ng bagong chairman ng Allied Clans na umakyat na sa entablado. At kasabay nun ay mariin siyang nagsaad ng paghamon sa ating bida sa isang labanan na may patakaran ng buhay at kamatayan. Dagdag niya pang tanong na kung may lakas ng loob ba si Jiang Chen na tanggapin ang kanyang hamon, at bukod pa dun ay sinabi niya pang pangungumbinsi na mukhang ang bagong sect leader naman ng Peerless Sect ay hindi nakakaramdam ng takot na parang isang aso, ngunit sa kanya namang ginagawang paulit-ulit na pagkumbinsi ay sarkastiko lang siyang hinitian ng ating bida. At matapos yun ay mabilis na tinanggihan ni Jiang Chen ang hamon nito habang may nakakalokong ekspresyon. Nagpintig naman ang tenga ng hangal nang marinig niya ang sarkastikong pagtanggi sa kanya ni Jiang Chen, kaya naman dahil doon ay nanggigigil niyang binanggit ang pangalan ng ating bida. Sa naging reaksyon naman ng chairman ay muling nagsaad ang ating bida, kung saan sinasabi niya na isang lesser Tao Realm cultivator si Li Yunshan ngunit sa kabila nun ay hinahamon pa rin siya nito kahit batid naman na ng chairman na isa lamang siyang greater body tier cultivator. Dagdag pa ng ating bida na masyado naman atang makapal ang mukha nito upang hamunin siya. At sa naging saad naman niya ay imbis na mainsulto ang hangal ay nginisyan lang siya nito, habang sarkastikong sinabi ni Li Yunshan na kung walang bayag si Jiang Chen na labanan siya ay umalis na ito sa kanyang harapan. Dagdag niya pang pang-iinsulto na sa pamamagitan lang ng pagtingin niya sa ating bida ay alam na niya agad kung anong klaseng mga tao ang nasa Peerless Sect, at ito ay ang isang grupo ng mga duwag na nilalang. Kasabay nun ay naglabas na si Li Yunshan ng aura sa kanyang buong katawan dahil sa loob-loob niya ay nagagalak siya sa kadahilanang sinasadya niya talagang insultuhin si Jiang Chen para makaramdam ito ng matinding galit at nang tuluyan na siyang labanan nito. At sa isip-isip niya rin na hindi niya gagayahin ang ginawang katangahan ng sect leader ng Star Sword Sect, kaya sa oras daw natanggapin na ng ating bida ang kanyang hamon ay hindi na siya magpapatumpik-tumpik pa at agad na ito napapaslangin. Ngunit sa kanya namang ginawang labis na pang-iinsulto ay wala itong naging saysay kay Jiang Chen, at doon ay sinabi ng ating bida na siya ay isang sect leader na merong pinapangalagaan na reputasyon, at walang kahit sinong sect leader ang personal na magagawang ayusin ang lahat-lahat ng nagaganap na gulo. Dagdag niya pa na ang mga nangyayaring minor issue na kagaya nito ay ang eksakto na inaayos ng kanyang mga disciple at mga elder ng kanyang sect. Kaya naman labis na nagalit ang hangal na chairman nang hindi tumalab ang kanyang ginawang plano, at bukod pa doon ay mas ikinagagalit niya pa ay ang kawalang hiyaan na pinapakita ni Jiang Chen sa kanya ng harap-harapan. Kaya naman dahil doon ay binabalak na niya sanang atakihin na ito. Subalit sa kanyang plano ay muli na naman itong hindi natupad nang mabilis na umalis ang ating bida sa entablado nang hindi niya namamalayan. Agad namang nakarating ang ating bida sa kinaroroonan nila Li Liu at pagkababa niya pa lang ay sinabi niya na ipapaubaya na niya sa kamay ni Li Liu ang chairman ng Allied Clans. At kasunod nun ay ipinakilala ni Jiang Chen si Li Liu bilang kanyang eldest disciple na magiging kalaban ni Li Yunshan. Ngunit sa kanya namang sinabi ay mabilis itong tinanggihan ni Li Liu, kung saan sinabi niya na maraming nilalang ang nanunood ngayon kaya ayaw niyang makipaglaban, dahil may reputasyon rin siyang pinapangalagaan bilang isang gentlewoman. Sa kabilang banda naman ay mas lalo namang nakaramdam ng inis ang hangal na chairman nang marinig niya ang sinabi ng ating bida sa kadahilanang para sa kanya ay sobra-sobra na talaga ang kawalang hiyaan na ipinapakita sa kanya ni Jiang Chen,
Dahil batid niya na si Liliu mismo ang babae na nagpalayas sa kanilang mga tauhan sa Peerless Sect kahit mag-isa lamang siya na lumaban sa kanila. Ibinalik naman ang eksena sa ating bida kung saan sa ginawang pagtanggi ni Liliu ay tinakot siya ni Jiang Chen sa pagsasabi na kung ganun pala ay itataas niya ang school fee nito na nagkakahalagang 10 milyong highest grade spirit stones. At nang marinig ito ni Liliu ay labis siyang nabahala kaya naman dahil doon ay bagamat labag ito sa kanyang loob ay agad na niyang sinabi na gagawin na niya ang inuutos ng ating bida huwag lang nitong itaas ang kanyang school fee. At sa isip-isip ni Liliu ay kahit gaano pa kayaman ang kanilang White Emperor City ay hindi nila kakayanin ang sobrang kahapitan ni Jiang Chen. Matapos yun ay mabilis na ngang kumilos si Liliu kung saan umakyat na siya agad sa entablado dahil sa takot niya na baka magbago pa ang isip ng ating bida. At pagkaakyat niya pa lang sa entablado ay nagpakawala na siya agad ng matinding aura, habang sinasabi niya na magsimula na sila agad nang sa ganon ay mabilis na itong matapos. At nang marinig ito ng hangal na chairman ay nagpintig ang kanyang tenga dahil para sa kanya ay masyado siyang minamaliit ni Liliu. Kaya naman sa nangyari ay agad na siyang sumugod upang turuan ng leksyon si Liliu sa pamamagitan ng pagpaslang dito. Ngunit sa ginawa namang pag-atake ni Lian Shan ay makikita sa ekspresyon ni Liliu ang walang kahit anong bahid na pangamba dito, at doon ay pasimple niya lang na ikinumpas ang kanyang isang kamay, kung saan mabilis na napawalang bisa ang ginawang pag-atake ng hangal na nagsanhi pa ng pagtilapo nito. At pagkatapos bumagsak ng chairman ng Allied Clans, ay tumalikod na si Liliu upang umalis na sa entablado sa kadahilanang para sa kanya ay dito na natatapos ang kanilang laban. Sa kabilang banda naman ay hindi makapaniwala ang mga manunood nang masaksihan nila ang mabilis na pagkatalo ng hangal, at sinasabi nila na si Lian Shan ay ang bagong chairman ng Allied Clans subalit sa kabila ng mataas na level nito ay madali lang siya na natalo sa pamamagitan lamang ng isang atake. Matapos yun ay inihayag na ni Council Master Wu sa lahat ng nangyaring pagkatalo ni Lian Shan. At kasunod nun ay tinanong niya ang lahat ng cultivator na kung may nais pa sa kanila na lumaban kay Liliu. At nang marinig ito ng mga cultivator ay mabilis na nabahag ang kanilang mga buntot sa kadahilanang kung maging ang chairman ng Allied Clans ay walang naging laban kay Liliu, ay siguradong wala rin silang magiging pag-asa dito kahit nakatiting, at matapos yun ay naalala naman nila na ang 8 Gates ay may nabuong galit rin sa Peerless Sect, kaya naman napapatanong sila kung lalaban ba ang mga ito. At sa naging tanong nila ay mabilis na nagkaroon nito ng sagot kung saan agad na nagsaad ang isang cultivator na sumusuko na ang kanilang 8 Gates at tinatanggap na nila agad ang kanilang pagkatalo, at sa isip-isip niya na mapapahiya lang ang kanilang buong sect kung ipagpapatuloy pa nila ang paglaban sa Peerless Sect kaya mas makabubuti kung dito na nila ito tatapusin. Matapos yun ay nagsaad ang ating bida kay Council Master Wu na kung wala nang handa na makipaglaban sa kanyang disciple ay kinukonsidera na niya na sila na ang nanalo. At sa naging saad niya ay mabilis naman itong sinang-ayunan ni Council Master Wu, at kasabay nun ay inutusan na niya ang kanyang mga tauhan na ibigay na kay Jiang Chen ang gantimpala nitong patak ng mixed blood kirin, dagdag niya pa na may kailangan rin siyang i-anunsyong mahalagang bagay sa lahat. At kasunod nun ay umakyat na sa entablado si Council Master Wu, at doon ay inihayag niya na ang Peerless Sect ay pinopromote na ng kanilang Martial Arts Council bilang 8th-rate sect. Ngunit sa kanila namang naging desisyon ay mariin itong hindi sinang-ayunan ng mga hangal. Kung saan sinabi ng chairman ng Allied Clans na maaari lamang na ma-promote ang isang 9th-rate sect bilang 8th-rate sect kung mayroon silang dalawang cultivator na may level ng Tao Realm. At ang Peerless Sect ay may isa lamang na Tao Realm cultivator kaya ang ginawa nilang promotion ay malinaw na labag sa kanilang patakaran. Dagdag pa ng hangal na si Lin Mo na bahagya ng nakarecover sa kanyang natamong mga pinsala, na ang lahat ng cultivator na nandirito ay batid na mahina lamang na sect ang Peerless Sect kaya hindi ito karapat-dapat na mabigyan ng isang promotion. Maging ang mga cultivator na nanggaling sa iba't ibang sect ay mariin ding hindi sinasangayunan ang naging desisyon ng Martial Arts Council, dagdag pa nila na ang basurang Peerless Sect ay walang karapatan na maging 8th-rate sect. At sa naging saloobin naman nila ay magsasalita na sana si Council Master Wu, subalit napahinto naman siya ng may isang nilalang na sumigaw kung saan mariin itong hinahamon ang lahat na muling sabihin na walang karapatan ang Peerless Sect na maging 8th-rate sect. At ito ay walang iba kundi sila Grandmaster Tong at Grandmaster Lu nakakarating lang sa loob ng mansyon, at doon ay tinatanong nila ang mga hangal na kung sino ang nagsabi sa mga ito na isa lamang ang Tao Realm cultivator ng Peerless Sect.
At kasunod nun ay nagbigay-pugay sila kay Jiang Chen na tinatawag nilang dalawa bilang kanilang sect leader. At nang marinig ito ng hangal na chairman ay labis niya itong ikinagulat kaya naman agad niyang tinanong ang dalawang grandmaster kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. At sa naging tanong naman niya ay agad itong sinagot ni Grandmaster Tung. Kung saan sinabi niya na ang Qingyan Town's Peel Pavilion ay lumipat na sa lugar ng Peerless Sect. Kaya ikinukonsidera na nila ang kanilang mga sarili bilang parte ng Peerless Sect, at matapos yun ay mariin niyang sinabi sa lahat na kung sino man ang muling mangangahas na magsalita na kulang ang Peerless Sect ng mga cultivator na may level ng Tao Realm ay ikinukonsidera niya ito bilang pang-iinsulto sa kanya, at maging si Grandmaster Lu ay ganun rin ang sinabi tungkol sa kanilang Array Pavilion na kabilang na ngayon sa Peerless Sect. Labis namang ikinagulat ng mga cultivator na nasa piging nang malaman nila ang revelasyon na ito. At sinasabi nila na ang Array Pavilion at Peel Pavilion ay kahilera ng Martial Arts Council bilang pinakamalakas na sect sa buong Qingyan Town. At sila ay ikinukonsidera bilang Big Three sect ng kanilang lungsod, at ang dalawang sect na ito ay nasa panig na ngayon ng Peerless Sect. Kaya napapasabi na lang sila na sigurado silang walang kahit sino sa buong Qingyan Town ang mangangahas na kalabanin ngayon ng Peerless Sect, kaya naman malaking tanong sa kanila kung sino ba talaga si Jiang Chen upang suportahan ito ng malalakas na sect sa kanilang lungsod. Sa kabilang banda naman ay matapos yun ay nakangising tinanong ni Council Master Wu ang lahat ng cultivator kung meron pa ba sa kanila ang hindi sumasang-ayon sa naging desisyon ng kanilang Martial Arts Council. At sa kanya namang naging tanong ay wala nang kahit sino ang nagtangkang tumutol dito. Kaya naman dahil doon ay inanunsyo na niya na ang Peerless Sect ay opisyal na ngayon ang promotion bilang 8th-rate sect. Naiiyak naman sa sobrang kagalakan ang ating bida nang marinig niya ito sa kadahilanang makakatanggap na sila ngayon buwan-buwan ng malaking halaga ng Spirit Stone, at nang makita ni Liliu ang naging reaksyon ni Jiang Chen ay mas lalo siyang nadismaya dito dahil sobra-sobra talaga ang kahapitan ng kanyang master pagdating sa mga Spirit Stones. Dagdag niya pa na hindi dapat ganito umasta ang isang magiting na cultivator. At sa naging saad naman ni Liliu ay agad siyang pinatigil ng ating bida dahil para sa kanya ay ang Spirit Stone ang nagpapaikot sa kanilang mundo. At kasabay nun ay pagalit niyang inutusan si Liliu na kuhanin na lang nito ang Kirin Blood at huwag nang magsalita pa ng mga walang kabuluhan, at matapos yun ay aalis na rin agad sila upang bumalik na sa kanilang sect. At sa naging utos naman niya ay mabilis na nagsaad ng pagsunod si Liliu ngunit sa kabila nun ay sobra niyang pinagtatawanan ang naging reaksyon ni Jiang Chen. Makalipas ang 5 minuto matapos umalis nila Jiang Chen sa pinagganapan ng piging ay nakarating na sila sa hindi kalayuan, at doon ay tinatanong ni Grandmaster Tung kung naghahanap pa rin ba si Jiang Chen ng kanyang magiging disciple dahil nais niya na maging master ang ating bida, at maging si Grandmaster Lu ay ganun rin ang naging tanong. Nasabi rin niya na bagamat matatanda na sila ay willing pa rin silang dalawa na maging personal disciple ni Jiang Chen. Subalit sa kanilang naging saad ay hindi naman ito sinagot ng ating bida sa kadahilanang kanina niya pa nararamdaman na may isang nilalang na sumusunod sa kanila. Kaya naman seryoso na niyang sinabihan ang nilalang na ito na kung hanggang kailan pa siya nasusunod sa kanila at kung hindi pa ba ito aatake sa kanya. At nang marinig ito nila Liliu ay nabigla sila dahil hindi man lang nila ito naramdaman kahit di hamak na mas mataas ang level nila kay Jiang Chen. Lumabas naman na ang nilalang na ito habang sarkastiko itong tumatawa ng malakas. At ito pala ay ang hangal na assassin na kaninang umatake ng palihim kay Jiang Chen, at doon ay inihayag niya ang buong pagkakakilanlan ni Jiang Chen bilang sect leader ng Peerless Sect na pinanganak sa Qin Plains bilang isang walang talentong nilalang. Dagdag niya pa na nanggaling ang ating bida sa pamilya Jiang at simula pagkabata nito ay wala siyang kakayahan na mag-cultivate, kaya naman nagtataka siya kung paano narating ni Jiang Chen ang kinatatayuan nito ngayon. Ngunit sa kanya namang naging pahayag ay hindi ito binigyang pansin ng ating bida, bagkus ay nagsimula na siyang maglabas ng bahagyang aura habang sinasabi niya na kung ganun pala ay ito na namang assassin na nanggaling sa Dark Pavilion ang nangangahas na sumunod sa kanila. Matapos yun ay mariin niyang sinabi sa hangal na wala na itong pakialam pa sa kanyang buong pagkakakilanlan, at sa isip-isip ni Jiang Chen na mukhang nakakuha siya ng maraming atensyon matapos niya maging isang sect leader ng Peerless Sect. Samantala ay sa naging sagot naman ni Jiang Chen ay sinabi ng hangal na assassin na naging interesado lang naman siya dito. Subalit gayunpaman ay hindi na ito mahalaga pa dahil ngayong araw na ang magiging kamatayan ng ating bida, at hindi siya yung tipo ng tao na binibigyan ng atensyon ng isang tao na malapit ng mamatay,
At pagkatapos niya sabihin yun ay may lumabas na formation sa paligid ng kinatatayuan nilang dalawa ni Jiang Chen, kung saan ginamit niya ang kanyang teknik na kung tawagin ay Array of Pitch Darkness. At sa nangyari ay nabigla naman ang ating bida dahil batid niya rin na ito ang Array of Pitch of Darkness na madalas ginagamit ng mga assassin ng Dark Pavilion, kung saan nagagawa nitong mapahina ang pangdama ng cultivator na nasa loob nito. Ibinalik naman ang eksena sa hangal na assassin kung saan seryoso nitong sinasabi na ang buhay ni Jiang Chen ay kukunin na ngayon ng kanilang Dark Pavilion, at kasabay nun ay umatake na nga ang hangal sa ating bida upang paslangin na ito. Ngunit habang papalapit na nga ang assassin ay hindi naman nakaramdam ng takot dito ang ating bida, bagkus ay nakangisi niya pang sinasabi na kailanman ay hindi ito mangyayari, at kasunod nun ay may isang malaking palad ang bumagsak sa array na nanggaling sa kanilang itaas, na dahilan ng pagkawasak ng pinagmamalaking array ng hangal. Matapos yun ay bumaba sa kanilang kinalalagyan ang nilalang na gumawa nito habang nagpapakawala ng matinding aura, at ito ay walang iba kundi ang Great Elder at doon ay seryoso niyang tinatanong kung sino ang nagbigay ng permission sa hangal na assassin upang paslangin ang kanyang master. At sa loob-loob ng Great Elder na kung mamamatay si Jiang Chen ay tiyak na ayon na rin ang katapusan ng kanyang buhay dahil sa kanilang kontrata bilang master at servant, at sa kabilang banda naman ay sarkastikong nagsaad ang ating bida na kagaya ng sinabi niya ay hinding-hindi mangyayari ang ninanais ng assassin na patayin siya. Samantala ay tinanong naman ng Great Elder si Jiang Chen kung kailangan niya ba napaslangin ang hangal na assassin, ngunit sa naging tanong naman niya ay hindi ito sinang-ayunan ng ating bida dahil kailangan niya munang malaman kung sino ang nilalang na naglagay ng patong sa kanyang ulo. Sa naging saad naman niya ay mabilis itong sinunod ng Great Elder, at kasabay nun ay sumugod na siya habang pumapalibot sa kanyang buong katawan ang makapal na itim na enerhiya, at nang makita ito ng hangal ay naglabasan na ang mga pawis nito sa mukha dahil sa matinding takot sa kadahilanang agad niyang naramdaman ang level ng Great Elder na nasa tugatog ng 9th layer Tao Realm, at doon ay malaking tanong sa kanyang sarili na kung paano ito naging posible. Kaya naman dahil doon ay inunahan na niya sa pag-atake ang Great Elder bago pa ito makalapit sa kanya, kung saan ibinato niya dito ang mga sanga ng puno na pinalilibutan ng kanyang enerhiya, ngunit sa kanyang ginawang mabilis na pag-atake ay madali lamang itong nailagan ng Great Elder habang ang isa naman ay walang kahirap-hirap niyang sinalo gamit lamang ang kanyang isang kamay. At kasunod nun ay mabilis na nagtungo ang Great Elder sa harapan ng assassin na ikinabahala naman nito, subalit bago pa ito makakilos ay mabilis na siyang inatake ng Great Elder gamit lamang ang kanyang enerhiya na matagumpay na tumama sa hangal. At pagkatapos nun ay sinakal ito ng Great Elder at doon ay tinatanong ng hangal na assassin na kung paanong ang Elder ng Demonic Sect ay naging tagasunod ng sect leader ng Peerless Sect na may level lamang ng Great Body Tier. At sa naging tanong naman niya ay mabilis itong sinagot ng Great Elder kung saan sinabi niya na walang karapatan ang kagaya nito na magtanong sa kanya. At kasabay nun ay mariin niyang inutusan ang hangal kung sino ang nagpadala sa kanya upang paslangin si Jiang Chen. At nang marinig ito ng assassin ay sa loob-loob niya na hindi niya maaaring sabihin ito dahil masisira ang reputasyon ng kanilang Dark Pavilion. Kaya naman sa isip-isip niya na hindi siya maaaring magpahuli sa mga ito ng buhay, at kasunod nun ay may kung anong enerhiya siyang ipinalabas sa kanyang isang kamay, kung saan ipinang-atake niya mismo ito sa kanyang sarili na nagsanhi ng paglabas ng makapal na dugo sa kanyang katawan, at hindi nga rin nagtagal ay nagresulta ito ng mabilis na pagkamatay ng hangal. Kaya naman dahil doon ay nag-alala ang Great Elder dahil hindi niya nagawa ang inutos sa kanya ni Jiang Chen, ngunit sa nangyari naman ay sinabi ng ating bida na huwag na itong alalahanin pa ng Great Elder, dahil inasahan na niya rin ito sa kadahilanang natural lang sa mga assassin ng Dark Pavilion na magpatiwakal sa sandaling mahuli sila ng kanilang mga target. Matapos yun ay tinanong naman ng Great Elder si Jiang Chen kung ano na ngayon ang sunod nilang gagawin. At sa naging tanong naman niya ay mabilis na sumagot ang ating bida kung saan sinabi niya na uutusan niya muna ang mga disciple ng Peerless Sect na ayusin na ang Lesser 9 Mystic Array, upang walang kahit sino sa loob ng kanilang sect ang may kakayahan na masaktan siya, at bukod pa doon ay inutusan ni Jiang Chen ang Great Elder na palihim nitong alamin kung sino ang hangal na nagpatong ng bounty sa kanyang buhay. Ngunit sa kanya namang naging utos ay bahagyang nangamba dito ang Great Elder dahil kilalang kilala ang Dark Pavilion sa sobrang pagiging maingat ng mga ito. At bukod pa doon ay kahit ang ilang mga miyembro ng Dark Pavilion ay walang ideya kung saan mismo nakatayo ang kanilang headquarters, kaya siguradong magiging mahirap ang misyon na ito para sa kanya.
Ngunit gayunpaman ay makakayanan niya pa rin itong mapagtagumpayan kung gagamitin niya ang resources ng kanilang demonic sect. At sa naging pahayag naman niya ay nagsaad ang ating bida habang may seryosong ekspresyon. Kung saan inutusan niya ang Great Elder na gawin na agad ito at kahit gaano pa karaming resources ang magamit nila ay hindi na ito mahalaga, basta't siguraduhin lang ng Great Elder na makukumpleto nito ang misyon na kanyang ibinigay. Dahil kahit sino mang nilalang ang naglagay ng patong sa kanyang buhay ay tinitiyak niyang magbabayad ito sa kanya ng matinding kabayaran, dagdag pa ni Jiang Chen na kung sakali naman na hindi talaga nila ito mahanap ay wawasakin na lang nila ang buong Dark Pavilion. Dito na muna matatapos ang ating episode, at kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell, para updated ka sa pag-upload natin everyday. Maraming salamat mga Emperor!